Hello, 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 hello. Good morning everyone. Good morning America. Itong araw na to, wala po ako I'm not going to work. I'm going to Kaiser. Sa hospital po, sa doctor appointment po kasi meron akong monthly monitoring. Kaya, yung topic ko siguro today is about health is wealth. You know, alagaan natin yung mga sarili natin, yun ang pinakamahalaga sa ating buhay. Kasi, iisa lang yung buhay natin, iisa lang yung katawan natin. Kaya mahalaga talaga, we need to taking care of ourselves. Kaya thank God today is Monday here. It's a beautiful day. Na of course habang naglalakad ako dito sa hospital, alam ko na it's a beautiful day na marami tayong mga blessing na matatanggap kay God, you know. Kaya ito yung Kaiser Hospital dito sa Santa Clara, California. Sa mga taga California, alam niyo na kung saan to. Ano kayang ginagawa ko dito? So, sa mga nagtatanong, sa mga hindi nakakaalam po, meron pa akong kidney problem. It's been 3 years. Yung function ng kidney ko mababa. Nasa stage 4 po ako. Pero mukhang healthy lang ako. Hindi alam ng mga tao kasi I'm very positive. I always try to live my life with purpose, with positivity and prayer. Na every month nandito pa ako sa hospital na to for monitoring sa kidneys ko, sa function ko. So far so good, yung mga result ng iba is okay naman. So ito yung Kaiser Hospital, that is the emergency room. Ito yung Santa Clara, California. Sa mga hindi nakaalam kung anong Kaiser. So hello, good morning. Comfy my sister. Kamusta, Anjoy? So ito po yung Kaiser Hospital. So dito pa ako na-admit sa hospital. Dito pa ako na-confine noon. Dito din pa ako nagkaroon ako ng biopsy. Dito ko nalalaman noon, nagkaroon pala ako ng kidney problem. Nung na-confine ako dito, at nagkaroon ako dito ng biopsy na matagal na pala akong may sakit sa kidney. Na hindi ko alam na parang I was born like this pala, na walang nakakaalam. Kasi pag nasa Pilipinas, hindi naman yun. Kasi pag bata ka, yung immune system mo okay pa. Pag tumatanda ka na, life begins sa 40s, naniniwala palaga ako doon. Kasi doon na pala nagsisimula na lumalabas yung mga sickness mo. Kasi ako yung pinaka-healthy sa pamilya namin eh. Oo. Kaya ito, samahan niyo ako. Pupunta po ako sa nephrologist ko. So, welcome to Kaiser. Floor 1. Doon po tayo sa 3rd floor. Ito yung lobby ng hospital. So, dito po ako pupunta. So, I'm waiting for the elevator. Oh, hello, Anjoy. Kamusta dyan? Oh, yeah, thank you so much. I know you're beautiful like me too. Yeah, so, pasensya na. Ang dami, no? Kaya, hindi muna ako masyado magdaldal. So, ang Kaiser, isa to sa kilala dito na hospital sa California. It's a private siya. So, good morning. So, nandito na tayo sa elevator. Kumusta kayo dyan? Kaya yun ang pinakamahalaga. Yung paano mo alagaan, i-take care yung self mo. Kasi, at saka yung healthy diet. So, hindi muna ako makapagsalita masyado kasi nasa elevator ako. At marinig ako ng mga tao dito. So, in the 2nd floor, I'm in the 3rd floor. Kaya, importante talaga sa health natin yung alagaan natin yung sarili natin. I-take care yung self natin. Okay, nandito na 3rd floor. Oh, I think again. Oh my God, nagkamali ako. I had to go up. This is the 3rd floor. Ito yata. Tingnan natin. Parang confused ako. Kung ano. So, I need to go to the nephrologist. Yun talaga yung ano. Wait a minute. Wait. Confused ako. Ito ba yun? Wait. Internal medicine. Kamali ako. I think the 4th floor. Tanangin ko muna. Okay? Hi.
For the nephrologist in the fourth floor, right? Nephrology? Uh-huh. Yeah, that's right. For the kidneys, fourth floor. Nephrology, give me 1 second. Hello everyone, pasensya na kayo ha. Ito, Fourth floor, fourth floor. Oh my God, nakalimutan ko fourth floor pala yung ano. So this is a hospital dito sa California. Oh, maraming parking area dyan. So, every month nandito pa ako kasi monitoring ko yung kidneys ko. Kaya, thank God na alam ko na maging okay. So, kung mag-walk na lang ako sa stairs para siguro. Kaya guys, wag habang healthy kayo, alagaan yung self nyo. Kasi yun ang pinakamahalaga, you know. Ito sa labas ng hospital. It's a private hospital siya. Oo. Kasi pag hindi nyo alagay yung self nyo, kasi yung father at mother ko, both of them died. Namatay yung parents ko dahil sa kidneys. So, sa akin, it's hereditary. So, sa mga taong nasa-surprise sila kasi I have a good body. Hindi talaga ako mataba, hindi rin ako payat. So my body is very good. At saka healthy din ako. Pero hindi nila alam, meron akong kidney problem. So, kaya guys, nandito na ako sa fourth floor. We're ready to check in. And let's see what happened. Hi, good morning. I have the appointment with Dr. Minon. Okay, what's your last name? Reyes. $20 for this visit. Huh? $20. $20. So I have a co-payment of $20. Can I pay cash or card? Cash or card? Oh, okay, thank you. So magbabayad muna tayo ng $20. Meron akong co-payment dito sa hospital. Okay, so I pay. Are you going? Oh. So pag nagbayad ka ganyan. Oh. And do you want me to print your receipt? No, I'm okay. Okay, just have a sit on the side. Okay. So habang naghihintay pa ako ng doctor ko, dito yung mga taong dinadialysis. CAP peritoneal dialysis. So far, yung kidney ko is stage 4. So, hindi pa kailangan ng dialysis. Kaya, pinipray ko na hindi siya akyat ng stage 5. Kasi stage 4 pwede yung medication. So far so good na madala pa siya sa gamot. So, kaya, I have this sickness for 3 years, in 2021. Ito yung hospital kung saan ako na-confine. Kaya, nung before, ang taas ng ano ko, yung mga, ang lahat. So, ngayon, everything is normal. Normal yung blood sugar ko, normal yung blood pressure ko, yung weight ko is normal. Kasi, sa mga nakakilala sa akin, masusurprise kasi ang ganda nga ng katawan ko daw. Oo, hindi ako taba, hindi rin ako payat. So, I have a normal body. Kasi I only eat healthier food. Minsan kumakain din, kaya it's a piece of advice to everyone na importante sa atin yung health natin. Kasi yun isa lang yung buhay natin, isa lang yung katawan natin. Kaya mabuhay tayo healthy, stress-free, yun ang mahalaga, you know. Kaya habang naghihintay tayo dito sa hospital, ito yung mga saan yung mga tao dito pupunta para magpa-dialysis. O, nandito yung doktor ko is ito siya is Santa Clara, California. You know, bali isang city siya. Kasi sa San Jose ako nakatira. I'm driving here. Oo, nalala ko nung na-confine ako sa hospital, ako pa nag-drive sa sarili ko. Oo, kasi ganyan dito sa Amerika eh. Mga tao busy, may mga sariling buhay. Oo, habang naghihintay, help, wala, tahimik dito, you know. Yan yung parking area. Ang ganda ng bundok. Nakita mo yung sa dulo yung may mga bundok. Yan ang bundok dito. Ang ganda, no? Papunta na yun ng Santa Cruz. Yan. Hi, Johanna. Thank you. Hi, Johanna. Kamusta ka na dyan? Hi, Jmar. Hi, Lori. Mag-shoutout Linda Barugo. Gising ka pa. Rowena A. Ju. Kabarter Vlog. Gusto kita i-connect. Mila Rio Florido. At saka, of course, sa aking pinakamahal na buntong kapatid, si Ann Compio Sunday. Lincoln, of course. Thank you so much. Yan, ganito yan. So, alam ko, on the other side ng hospital na to, kasi nasa 4th floor po ako, wala, tahimik dito. You know, yun, parang meron siyang
Kainan siguro sa baba. Oo, yan. O parang, parang pag nandito ka, parang hindi ka sa hospital. Parang pili mo na sa hotel ka lang. You know? Kaya, don't forget to taking care of yourself. You know? Kasi hindi lahat ng tao mukhang healthy is healthy. Imagine ako kung hindi ako na emergency ng 2021, hindi ko alam meron pala akong kidney issues. Hindi ko alam meron pala akong pinagdadaanan. Nabigla na lang ko lumaki yung mga mukha ko that time, yung kamay ko, yung paa ko, yung pala, it's a sign na pala yun. Kaya, very important to taking care of ourselves. At saka yung ongoing healthy diet talaga. Iwas kayo sa mga karne kasi yun talaga yung hindi ma-digest ng kidneys mo. Kaya doon hindi ako kumakain ng karne na. For 3 years, hindi rin ako uminom ng soft drink. At saka bihira din ako kumakain ng kanin. More on vegetable talaga ako. It's a reminder. May doctor appointment. Okay. Inaantay ko yung schedule ko. Kaya, very important. So, ito siyang lugar ng medicine, nephrology. So, nephrology sila yung nagtitiking care sa may mga kidney problem. At dito rin yung mga taong kinischedule for dialysis. You know? So, dyan ako papasok mamaya. Yan. Yun ang dialysis section. So, guys, thank you so much for watching and supporting. Kaya ang topic ko, health is wealth. Paano maging healthy tayo? Healthy diet. Yun ang pinakamahalaga. Walking. At saka yung healthy diet, no eating mga junk food. Kasi mataas lalo yung mga canned foods, mataas yung salt niya, hindi maganda sa kidney. At saka yung mga fatty food, mga high cholesterol, yun ang bawal talaga. Kaya ako pag kumakain ako more vegetable, mga fish, chicken, pa konti-konti lang kasi limited yung pwede ko makain mga proteins na from the meat. Oo. Kaya hindi madali magkasakit, hindi madali, you know. Tapos at saka yung pagtutulog mo kailangan at least 8 hours and 8 glass of water every day. Oo, kailangan talaga yun. Ako, kung alam yung meron ako, pag magising ko sa maga, meron akong timer, uminom ng tubig. After 2 hours, another timer, uminom ng tubig. Another 2 hours, inom ng tubig. Meron talaga akong timer. At saka, nagbibit. Actually, only now, I forgot to get the water. Water talaga, water is life. Yun ang pinakamalaga. Kahit wala ng soft drink, iwasan nyo yun. Kasi I'm so glad kasi ang blood sugar ko is only 88. So, it's normal. At saka yung lahat, potassium ko, calcium ko, everything normal. Ang ano lang sa akin yung kidney function ko. Yun, at saka yung mataas sa akin yung creatinine ko. Alam mo, pag nagkaedad ka ng 40s, yun ang pinag-uusapan mo na tungkol sa health mo. Yun, pag bata ka, parang hindi mo iniintindi yun. Kasi kahit anong gusto mong gawin, kainin mo, okay lang. But, ang pinaka-secret talaga sa pagiging healthy is yung healthy diet talaga, yung pagkakain mo. O kasi naging health coach din ako. Nung nalaman ko, nagkaroon ako ng kidney problem, nung nakumpay ako dito sa hospital na to, dito sa Santa Clara Kaiser, nandito ako noon, doon ko na-realize kung gaano po kahalaga yung health. Kasi na-realize ko, isa lang yung buhay natin, isa lang yung katawan natin, hindi natin kaya lahat. At saka yung pagkain natin, if moderate. Kaya I never drink soda, I never eat too much fatty food. Yung kakain ako sa mga tikim-tikim lang. Kaya yung nga sabi nila, hindi lahat na taong may pera kaya bilhin ang lahat. Kasi yung healthy life, hindi mo mabili yan eh. It's a discipline to yourself. You know? Oo, kasi yun ang pinaka-the best health is wealth. Ang tunay na kayamanan is yung katawan mo. Yung buhay mo. Kasi kahit marami kang pera, hindi mo mabibili ang pagtutulog mo. Diba? Kahit marami kang pera, kahit makabili ka ng pagkain, hindi mo makakain lahat kahit bawal sa iyo. Oo, kaya yun ang pinakamahalaga. So, wag natin hayaan na hindi alagaan yung mga sarili natin. So, lesson learned from my life na noon lahat ng klaseng karne, lechon, oh my God, lahat yan niluluto ko. Oo, kasi nagtitinda rin ako ng pagkain. Pero ngayon, alam ko na hindi lahat pwede ko kainin. So, for 3 years, thank God na even kahit nasa stage 4 ako, pero na-maintain ko na pinipray ko lang na huwag na bababa ng stage 5. Kasi pag stage 5 ka, ang function ng kidney mo, 15 and below. So, ngayon, ang function ko is 23. So, ang 15 to 29, that is stage 4. Kaya,
kailangan talaga maging healthy diet kasi habang maagapan pa ng medication. At saka meron akong 4 na gamot na ininom every night bago ako matulog. At saka 1 in the daytime, so almost 5 medicine. You know, just imagine kung wala ako sa Amerika, hindi ko alam kung makakaya kong babayaran yun. Salamat sa Diyos kasi meron akong trabaho. Meron akong konting negosyo. Yun ang malaki na katulong sa akin kasi yun ang nag-maintain ng mga bills ko lahat. Na hindi ko kagaya ngayon, may appointment ako, I only pay $20. Kung wala, you to pay, wala kang insurance, you need to pay $120 to $200. Malaki yun. And then every month, kinukunan ako ng dugo. Last Saturday, pumunta ako sa Kaiser din, sa ibang Kaiser naman, ibang hospital. Tapos, nandito ako every month para i-monitor lang ako ng doktor ko, i-check kung okay yung kidney ko, ano na ba, anong gagawin ko, anong next plan. So far, so good for 3 years, you know, sa pagdadasal at trying to be healthy, I'm okay naman. Siyempre, gusto ko pa rin na mawala ako sa stage na yun. Gusto ko wala ng stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, and 5. Oo, kaya kayo, kung wala kayong sakit sa kidney, you need to taking care of yourself. Huwag sa soda, huwag masyado sa mga sobrang maaalat na pagkain, at saka mga karne, at saka mga fatty food, kasi yun ang hindi maganda sa katawan natin. Again, I want to make a shout out to Ramona, and Nicole, Alma, Mina Parinyo, Johanna, kamusta ka? And then, hello, Miss Lali, and my sister Anne, and of course, anong oras na dito? It's 9:20 in the morning. So, hindi ako pumasok ngayon kasi kailangan ko muna isakasuhan yung sarili ko. And then, hello, Tess, Ichon Oy, and of course, to my beloved sister Anne Computer Sunday, good evening dyan. Hello, Sister Glenda Barugo. Yes, nanonood ako ng live ni Sir MG at saka ni Bonso Midit at ni Japina. Wow. At ni Variety Vlog. Good job. And of course, mga Team Medit communities watching me right now. Thank you so much. Mga Team Medit International Holy Family, Team Medit International Italy, Team Medit Europe, Team Medit USA and Canada, and Team Medit Barcelona, Spain, Team Medit Bacolod, Panay Island, Team Medit Davao. Oh. You're calling me? Yes, me. Thank you. Yeah, good. So, papasok na ako. So, tinawag na yung pangalan ko. Okay? Thank you so much. Tahimik muna ako. You see Dr. Milan today? What? Yeah, I have an appointment with Dr. Minon. I think it will be quick because we passed in 10 minutes already. Oh, okay. So I get to take my... You don't mind to take off the video? Oh, yeah. Okay.